Tanong lang, dapat bang kilalanin ng Toronto ang Little Manila bilang opisyal na cultural district? Walang signage, walang heritage plaque. Pero pag tumayo ka dito sa corner ng Bathurst and Wilson, ramdam mo kung sino ang bumubuo ng community dito. Noong 80s at 90s, maraming Pilipino ang dumating sa Canada bilang caregivers. Mostly kababaihan, mag-isa, mataas ang pangarap. Nakapag-ipon, nakuhang pamilya, at unti-unting nagsimulang magtayo ng buhay sa kung anong dahilan. Maraming kwento, nagsimula dito sa Bathurst at Wilson. Sa dami ng Pilipino, nagsulputan ng mga negosyo, tindahan ng pandesal, salon, tax office, turo-turo. Kailangan natin ng pagkain Pilipino, serbisyong Pilipino, at espasyong Pinoy. Nagkaroon ng sariling ecosystem ang mga Filipino dito. Bawat kanto, may konting piraso ng Pinas. At habang kilalang-kilala ang Bathurst at Wilson, hindi lang ito ang tahanan ng mga Pilipino sa Toronto. Meron din sa Jamestown, sa Scarborough. Doon din makikita ang lakas ng komunidad natin. Mas tahimik pero kasing tibay. Pero kahit buhay na buhay, walang opisyal na pagkilala. Hindi pa rin ito nakalabel bilang Little Manila. Noong 2014, nangyari ang unang Taste of Manila. Street festival siya. Pero higit pa doon, yun ang sandaling tinanggap ng komunidad ang tawag ng Little Manila. Walang bumoto, walang politiko. Pero mula sa moment na yon, tinawag na namin tong Little Manila. Tuwing summer, libo-libong tao ang dumadagsa sa Bathurst and Wilson. Hindi lang mga Pilipino, iba't ibang lahi, edad at kwento ang sabay-sabay na pumipila para sa kwek-kwek, halo-halo at lechon. Taste of Manila ang pinakamalaking street festival sa buong North America. Hindi lang ito kainan, may sayawan, may banda, may pagkilala ng kultura natin. Sa loob ng 2 araw, tila nagiging divisorya ang buong intersection. At kahit tapos na ang festival, may naiwan ang pakiramdam na, oo, atin nga talaga ito. Hindi lang ito selebrasyon, isa itong deklarasyon. Nandito kami at hindi kami invisible. Kasama ako sa mga unang events noon sa Bathurst and Wilson. Mga negosyante, mga nagmi-meeting, nagsishare ng ideas, nagsishare ng pagkain, nagsishare ng inuman, parang pamilya lang. May 2 grupo noon. Yung isa, nagpupush ng BIA at pangalanan itong PhilTown. Formal, economic, may pondo, pero yung isang grupo, gusto lang magka-fiesta, magluto, magpatugtog, magpakilala. Nanalo yung may street festival at after ng unang Taste of Manila, hindi na PhilTown ang tawag namin. Tinawag na naming Little Manila. Wala to sa agenda ng City Hall, walang branding consultant, grassroots to. At doon, mas naging totoo. Dati nakatira kami sa Bathurst and Lawrence lang. Hindi pa ganun karami yung mga restaurant noon. Parang may computeran pa nga doon eh, pero mostly hindi Filipino-owned. Araw-araw may makakasabay ka sa TTC na mga nagtatagalog din or iba't ibang dialects. May mga tambay sa country style, may mga breakdancers sa Earl Bills, may mga rakista sa Wasdale. Yun ang kabataan ko. Kaya para sa akin, yung Little Manila, hindi lang siya lokasyon. Isa siyang ala-ala, isang lakas ng loob. Kapag kinikilala ng lungsod ng isang lugar, ibig sabihin lang nun, mahalaga yung kasaysayan nyo at nararapat kayong maalala. Kung may Little Italy, Little India, or Koreatown, bakit walang Little Manila? Ito ang lugar kung saan tayo unang tumapak, kung saan tayo natutong manirahan, mangarap at magmahal sa bansang to. Pero habang hindi natin to sinusulat or pinipilit sa mapa, mawawala rin yan sa kasaysayan. Kung ang Little Manila ay para sa lahat ng Pilipino sa Canada, baka panahon na rin kilalanin ito. Hindi lang sa puso, pero sa mapa.